So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, Linyada ng Mamay at ito ulit tayo upang sumagot sa inyong mga katanungan na itinatanong sa akin. Alright, so masayang masaya ako dahil palagi kayong nandyan, palagi kayong nagtatanong at huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko po sa inyo yung eksaktong mga kasagutan na kailangan ninyo pagdating dito sa inyong mga katanungan. Kaya huwag natin masyado itong patagalin. Alam ko na kailangan nyo rin ng kasagutan sa inyong mga katanungan, simulan na po kaagad natin. Right? So, ang unang katanungan ay galing kay Jaynor Abelila. Ayan, so idol, may tanong po ulit ako. Pwede po bang ipagsabay yung El Toro at B12 sa 9 months? Okay. El Toro at B12. Himayin natin. Si El Toro is a muscle enhancer. So, nagpo-provide siya ng mataas na amino acid sa katawan ng ating mga alaga to build muscle. Okay? Si B12 naman is mayaman sa mga B vitamins na tumutulong upang mapaganda ang sirkulasyon ng red blood cell sa katawan ng ating mga alaga. At ang resulta, mapulang mukha, mapula ang paa, makintab ang balahibo. So, magkaibang suplemento po ito. Building of muscle. Ito naman po is pinagaganda yung sirkulasyon ng dugo sa katawan. So, pwede ba silang pagsabayin sa 9 months old na manok? Masyado pang bata. Huwag niyo pong pagsasabayin yan. Ang recommend ko sa inyo, every other day. Kung mas maganda, every other day o po pwedeng Lunes, Miyerkules. Halimbawa, sa Lunes El Toro, sa Miyerkules B12, sa Biyernes El Toro, sa Linggo B12. Pwedeng ganon. Basta wag niyo kalilimutan na dapat may pahinga rin po yung ating mga alaga pagdating sa suplementong ganyan, lalo na kung maintenance stages pa lang. At saka medyo bata pa yung manok. Wag niyo muna masyadong bigyan ng sobrang daming supplements. Okay? Kung El Toro lang muna kung ano yung kailangan lang nila. Tingnan niyo yung manok. Kung halimbawa yung manok putlain, kung halimbawa naman yung manok medyo malungkot, sige, pwede B12 muna. Okay, B12 muna. Hayaan niyo muna silang makuha yung ganda ng pula ng mukha, magandang sirkulasyon ng dugo. Pag nakita niyo na okay na, mapula na yung mukha, puin niyo yung katawan. Bisa kasi humahabol eh. Pag maganda yung sirkulasyon, hindi putlain, gumaganda na yung katawan. Pero kung nakita mo, maganda na yung mukha, mapula na, maganda na yung balahibo, yung paa, mapupula na, nakita mo, hinipo mong ganyan, medyo payat pa, saka ka naman ngayon mag-switch sa El Toro. Si El Toro naman ang magpapaganda ng katawan niyan dahil sa amino acid na taglay nito. Pero kung itatanong mong muli, kung po pwede silang pagsabayin, iwasan mo muna. Medyo bata pa yung manok, baka magka-problema sa vital organs, lalo na sa kidney. Pag nagka-problema yan ka manok, darating ang panahon na kahit ano pang ibigay mong pagkain, kahit ano pang ibigay mong suplemento, hindi na sila bumubulto. Hindi na sila gumaganda ang katawan. Kaya mahirap po palagi na magbigay ng suplementong ganyan, lalo na kung pinagsasabay ninyo. Tsaka siyempre, bago kayo magbigay ng suplemento, isipin ninyo kung tama bang bigyan pa rin yung manok. Alam mong maganda na yung katawan, bakit bibigyan mo pa ng El Toro? At kataasan yan, po pwede ng purga na lang palagi yan. Regular na purga at masarap na pagkain. Kasi bulto na yung katawan eh. Okay, hindi mo na kailangan pang magbigay na kung ano-anong suplemento. Maaari naman nilang kuhanin yun sa pagkain eh. Yung pagkain mga kamanok, sila po yung nagbibigay ng mabilis na pagganda ng katawan. Hindi po dahil sa mga suplementong ibinibigay ninyo. Ang suplemento, tatandaan ninyo, tulong lang yan. Pang-alalay lamang yan. Tanging pagkain muna dapat ang pinanggagalingan ng sustansya bago ang suplemento. Okay, tatandaan nyo, laging purga, regular na purga at masarap na pagkain. Diyan pa lang makikita nyo na yung mga healthy manok. Kung sino talaga yung magre-respond ang katawan sa pagkain right after na mapurga ninyo sila yung mga manok na maayos. Maganda ang vital organs, maganda ang adjustment, at maganda ang metabolismo, maganda ang feedback nila pagdating sa pagkain right after na nagpurga tayo. Hindi yung dahil sa suplemento lang nating binibigay. Paano kung wala ng suplemento? Eh di wala na rin ganda ang katawan. Tandaan nyo ha, sa oras na nagbibigay kayo palagi ng suplemento, ang nagsasuffer dyan is yung vital organs ng ating mga alaga. Kaya kung hindi kinakailangan na magbigay ng suplemento, huwag na po kayong magbigay. Alright? So next question. Sana po makatulong idol itong aking simpleng advice at maliwanagan ka kung ano yung mga possible na maaaring makuha ng iyong mga alaga kung patuloy kang magbibigay
At minsan pinagsasabay pa natin. Okay? So, gusto ko lang maging totoo sa inyo. So, next question, galing kay Mac Queen Dump. Ayan, so, good eve, idol. Gawa ka naman ng video tungkol sa magandang klase ng inahinin. Ayan, salamat, idol. Actually, nakagawa na ako ng topic na to, mga kamanok. Okay, so medyo ano lang talaga, medyo mahaba-haba lang tong talakay ulit kung ating bubuksan. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng konting pahapyaw lang. Pagdating sa magandang inahining manok, ano ba yung una kong tinitingnan? Take note of this. Ito po ay aking standards. Kailangan heavy bone. Okay? Kailangan ma-feel nyo, masasalat po ninyo talaga na maganda yung bone ng inahin sapagkat dyan sila magmamana. Okay? Dyan sila magmamana ng aanakin. Pero kung halimbawa ang buto ng inahin, pangit, hindi maganda, o medyo maliit, malaking inahin pero wala kang mapisil na buto sa ilalim, wala kang ma-feel, para sa akin, hindi po yun magandang inahin. Basta talaga, bone structure muna sa lahat ng aking tinitingnan. Inahin, tandang, yan muna. Tinitingnan ko yung bagwis. Yung tingting ng bawat bagwis, tinitingnan ko, dapat makakapal. Okay? Kailangan maganda talaga yung buto nila kasi sila yung magbibigay ng magagandang mga sisiw. Okay, hindi po pwedeng sa tandang lang kukuhanin lahat. Mas maganda talaga kung parehas both materials may magandang framework o magandang body conformation ng katawan para sa ganon yung mga aanakin uniform. Lahat sila magaganda ang build. Alright? Siyempre, yung pagiging balansyado ng inahin, kailangan din po, hindi po pwedeng papiki-piki na ganyan. Hindi po pwede na ganon. Then yung buntot ng inahin, gusto ko yung 45 degrees. Ayoko po nung medyo squirrel type na medyo matataas na ganon. Ayoko po nung ganon. Mas gusto ko po yung mga 45 degrees ang buntot. Paano ko po malalaman na ganon? Baka mamaya, baka ganon lang. Pwede nyo pong ibaba, tapos bitawan po ninyo, babalik po yun. Okay? So yun po ang aking tinitingnan. Then yung mata ng inahin. Medyo gusto ko medyo nakalabas ng konti, yung eyeballs para po yung manok na inahin, madali po yung makita kung ano yung nasa kanyang mga paligid. Compare natin doon sa mga medyo nakapasok ng konti yung eyeballs. So, medyo kailangan pa nilang tumingala na ganyan para makakita sila kung ano man yung kanilang nasa paligid. Alright? And also, pagdating sa mata, ayoko po nung medyo may puti dito sa umpisa, sa unahan, may space. Ayoko po nung ganun. Gusto ko talaga yung mismong eyeballs nung mata, sakop niya lahat yung eyelids. Para sa akin, mataas pa po ang pedigree nung inahin kapag ka ganun. Alright? So, ano pa ba? Siyempre, yung katawan ng manok, kailangan yung inahin medyo nakatingala na ganyan ng katawan. Ayoko po nung medyo pantay na ganyan at saka yung subasub na ganyan. Ayoko po nung ganun. Medyo gusto ko yung medyo nakaangat na ganyan yung manok, medyo nakaliad ng konti. Para sa akin, mas maganda po yung ganun. Alright, so yun lang muna, ang ilang mga katangian ng magandang inahinin. Sana po makatulong. Pero meron na po akong na-discuss na topics na ganito, okay, sa aking mga previous na video. Balikan mo na lang Mac Queen Dump. Sana makatulong. Alright, so next question. Ayan, so ano ba? Okay, hanap muna tayo dito. Ito galing kay Risa Malinda. Ayan, so Risa, mega shout out. Good evening po, idol. Tanong ko lang po kung pwede bang mag-inject ng suplemento sa 3 buwan ng Belamil po. Salamat po, okay? So, sa 3 months old, okay, pwede na ba tayo magbigay ng Belamil? Ang sagot ko po dyan is, hindi pa po pwede. Masyado po itong bata. 3 months pa lang po ito. Kaya pa po yan sa pagpupurga at sa pagbibigay ng maayos na pagkain. Huwag niyo pong masyadong madaliin mga kamanok yung pagbibigay ng injectable supplements. Tatandaan ninyo, pang-alalay lamang po yan. Yung mga bata pang ganyang mga manok, wag muna. Kaya pa po yan sa purga. Maayos pa po ang kanyang mga vital organs, mga internal organs. Magre-respond po kaagad yan once na mapurga ninyo, ma-priming ninyo yung mga manok nyo yan, yung mga sisiw ninyong yan. Hindi nyo pa kailangan ng mga injectable na yan. Hindi nyo pa kailangan ng mga oral drops, oral supplements na ganyan. Kung maaari ang inyong ibibigay sa kanila is mga water-soluble vitamins muna. Purga-purga lang muna. Pero pagdating nila ng 7 months, saka po kayo magbigay. Para sa ganon, hindi po masyadong mag-suffer yung kanilang internal organs pagdating sa mga vitamina at suplemento na ganyan, lalo na yung mga injectable supplements. Okay?
So, ibig sabihin mga kamanok, pag po kayo ay maagang nagbibigay ng mga injectable supplements, ibig sabihin, bansot po ang inyong mga alaga. Bansot po ang inyong mga manok. Kaya hindi po kayo sumusubok na magtiyagang magbigay ng pagkain, magpurga sa kanila. Kaya po ganyan. Kaya please, hanggat maaari mga kamanok, minimum tayo ng 7 months bago tayo magbigay ng mga injectable supplements. Hanggat maaari. Okay? So, mga kamanok, yan lang muna ang ilang mga katanungan na ating sinagot at sinare sa inyo. Sana po makatulong at kahit paano magkaroon ng idea yung iba nating mga subscriber na dapat pala ganito. Na dapat pala hindi ko ginawa yung ganito. Okay? So, maraming salamat po sa mga nagtanong, sa mga magtatanong pa. Okay, welcome na welcome po kayo dito sa ating munting channel. So, once again, this is Linyada ng Mamay and see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.